Hello. Ah, Tuloy po natin yung usapan natin kanina. Dito kasi ngayon nasa may building 27. So aking kusina rito. Tungkol dun sa update sa coronavirus dito. Actually dito, dahil pa lamig ngayon dito ang Canada, so parang tumataas yung case ng coronavirus dito. Tulad ng nasabi ko kanina, yung case dito halos paakyat tumaas. Kaya yung anak kong bunso na nag-aaral, mayroong nag-positive sa kaklase nila, so hindi sila pinapasok. Nag-self-isolation sila, lahat ng mga classmate nila. So ang advice sa kanila, kung may nararamdaman sila sa kanilang katawan, magpa-swab test sila. So tinanong namin yung anak ko kanina, nakarang araw, palit 3 araw na ngayon, okay naman daw siya. Pero ewan ko kung magpapatest yung anak ko, kasi sabi niyang asawa ko, para sigurado magpa-test siya. Tawag nito. Ngayon, buti pa dyan sa atin sa Pilipinas, medyo nag-o-okay na. Dito sa amin, sa Toronto, medyo hindi okay. So, siguro nakikita nyo rin sa news, kahit sa Amerika, tumataas din ang case nila. Sa Amerika yata ay mahigit 10 million na. Nakita ko sa news. 10,200,000 plus na kahapon yung case nila. Ibig sabihin, dahil ang klima sa Amerika parehas din dito sa Canada. So, kasi ang alam ko, yung virus na coronavirus ay pag malamig, medyo active sila. Hindi katulad pag mainit. Dito sa atin sa Pilipinas. So, yun. Kami naman dito ay bilang superintendent, dahil kami may contact sa mga tenant dito. So nag-iingat din kami, lagi kaming nakamask, naka-gloves. At actually dito sa isang building namin, hindi ko nababanggitin kung saan building, mayroong nag-positive. So in-aware naman kami ng boss ko para hindi alam namin, pero hindi nila sasabihin kung, dahil confidential na yun, hindi nila sasabihin kung anong apartment sila, anong pangalan nila, para protektahan yung mga tenant. So kanina yung update, sinabi sa akin ng boss ko, yung pamilya naka-self-isolation sa kwarto, pero kasi may anak siya at saka asawa at biyanan, bali 4 sila sa apartment. So yung nag-positive nandun na sa kwarto. Ngayon yung pamilya niya nagpa-swab test din, pero good news, nag-negative naman yung mga kasama niya. So kasi yung babae tatrabaho dito, nagtatrabaho sa, hindi ko alam kung anong work niya. Ayun, ako'y natutuwa dahil nag-negative yung mga kasamahan niya sa bahay. So siya, ang self-quarantine niya ay hanggang November 16 pa raw. Kasi yun yung protocol din dito, parang sa Pilipinas, 2 weeks self-isolation, self-quarantine. Medyo rin nakakatakot din minsan, tulad kahapon sa building ko, 2 yung kinuha ng ambulansya rito. Pero ang case hindi naman siya coronavirus related.
Ang case nila ay hypertension, dos matanda na sila. Isang babae sa building ko, 406, medyo naano lang dahil bumagsak siya, may nagka-head injury. Ganon din yung after 1 hour, meron na naman kinuha ang ambulansya dito sa amin, sa building namin. So, parehas ang case nila. Hypertension din siguro. Tiningnan ko sa camera, nireview ko yung tulad dito, may CCTV rin doon. Nakita ko yung pasyente may sugat din dito sa matanda na lalaki. Siguro bumagsak din yun kasi mamaya kung may time, papakita ko sa inyo. So, yun. Kaya kaming mga super dito, medyo doble ingat kami dahil siyempre, mahirap na. Kailangan lagi tayong nag-iingat dito. Ayun, kinukuha na pala yung basura ko. Tingnan natin. Nalabas tayo. Ayun, kumukuha na yung Your door is open? Your door is open or closed? Cool. The door, your door. Close. Yeah? Okay, I will open because now we will... yeah, it's finished, right? Your keys, you get already, right? Yes. Yeah, we have a key. Oh, yeah. Okay, okay. Yeah. Yeah, it's done. Thank you, thank you. Yun, nakuha na yung basura namin. Basura. So kailangan ko nang ipasok ngayon yung bakante. Ang pagkuha ng basura dito guys ay every 2 weeks. Every week pala 2 beses kinukuha yung garbage namin dito. So ipapasok na natin yung garbage in. Okay, dyan muna kayo mga ka-super. Ipapasok ko muna yung garbage bin ko para maipwesto na sa ilalim. Bye bye.